Sunan, pati mo pagkakamali mo, kuryente. Ako mo pagpisiya kaninyo sa ngalan sa Ginoo. Diyan sa Deuteronomy chapter 70, verse 13. Nag-ingon din si Jehovah magahimo kanimo nga ulo, kung dili ang iko, kung ikaw may ibabaw lamang, kung ikaw dili may lalo, kung ikaw magpatalinghog sa sugo ni Jehovah, nga imong Diyos, nga ginasugo ko kanimo niining adlaw. Aron pagabantayan o pagatumanon, pagatumanon sila. Verse 14, nini, kung dili ka mutipas gikan sa tanan nimo, sa tanan nga mga pulong nagisugo ko kaninyo niining adlaw ngadto sa tuo ni sa wala aron magsunod sa ulahi sa lain nga Dios aron sa paglakad kanila. Ang propesiya magkaigsunan ay prophesy kanang pulong prophecy magkaigsunan may dako dili karon ugma para ang Ginoo maghatag kanato sa ugma. We are futurists. Para ugma tama kay sunan. Karon gina-build nato para sa ugma. Ang akong propesiya para kanato tanan gikan sa mga bata, young teens, young people, makasulod ta sa hukom sa katilingban. Makasulod ka sa dagkong mga kumpanya, makasulod ka sa gobyerno, makasulod ka sa politika, makasulod ka sa bisan kong sa nabahin sa atong katilingban. Ang mga young adults, mahimo kang mga missionary sa ubang mga nasod. Okay? Ang ubang ganinyo, bana o asawa, tudloan ka mo, i-bless ko si Ginoo, mahimo ka mo mga missionary ngadto sa ubang mga nasod sa kalibutan. Okay. Mga kaigsunan, kining propesiya ihatag ko kaninyo, o kining ang propesiya pulong sa Ginoo para sa inyong ugma o para sa akin. Ang atong pasukalang sulatan, dili ka mo mga ikog, kundi mga pulo. Dili ka mo magpaubos, yung ipataas mo. Ang mga na yung propesiya sa Ginoo, basta tumano ninyo ang sugo sa Diyos. Amen. Ang Ginoo magapanalangin dahil siya magkapunta magkasunan. Ang mahal na mga langit nun, salamat sa i-declare na mo nga propesiya para sa among simbahan. Ang among simbahan mahimong kahayag sa tibuok Ayala, sa tibuok Zamboanga, sa tibuok Pilipinas, o bisan pa sa tibuok kalibutan. Mahimo kaming channel of blessings. Mahimo kaming tao nga tulanan sa mga katawangan ng walay Ginoo. Kung kadlaw Ginoo, dawato na mo ang Diyos ang among ugma niining kinabuhi. Amo kami pasalamatan pinagi sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu. Salamat Lord, ang mensahe nining kamutagon. Ikaw Ginoo mag-bless kanamo. Ikaw Ginoo maghatag kanamo knowledge and wisdom. Dihugan mo nga mo kasing-kasing, dihugan mo Ginoo ang una-una. Dihugan mo Ginoo nga ang Dios mag-bless kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ato pa sa atong manayon nga series study about migration. Kung atong iskutan makaisunan ang pulong pilgrimage. Kung sa manang pilgrimage, paglakbay, paglakaw, pag-travel, o pag-transfer sa kadapit, diin dito, ikaw, mahimutan sa Ginoo mga kaigsunan. Tungod kay ang Ginoo magapahimutan
Kamati mo kaigsunan. Karon ang Ginoo mao ang espiritu. O diin gani ang espiritu sa Ginoo ana diha ang kagawasan. Ibalik ko ang putahan para mo tuloy ang hangin. Okay? Wala ka. Okay. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung asa ang Espiritu sa Ginoo, anaa ang kagawasan. So nini kung tagon, iskutan na ito ang kaisunan kanang tulong liberty o kagawasan. Ako man himalungan ka liberty, gatas naman na, bata ako. Kung ay makaisunan, ang tulong liberty, dako kita kahulugan sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Galatians chapter 5 verse 1, alang sa kagawasan, pamatay po siya na, alang sa kagawasan, kita gipagawas ni Kristo, busak kinahanglan, managbaro ka mo, nga malig-on, o ayaw na ka mo, pagpasangon pag-usap, sa yugo sa pagkaulipon. Nanibalawan na to, na gikan ta sa pagkaulipon. Ulipon ta sa sala, ulipon sa droga, ulipon ta sa magkautan, ulipon ta sa dili gusnon. Diba? So nahigawas kita ni anang pagkaulipon tungkol kang Kristo. Kung si Kristo naghatag na to o kagawasan. Kung si Kristo naghatag na to o kanang gitawag o kalipay diha sa pag-alagad. Aron masabtan na to kung unsay gyud kining pag-alagad. Masabtan na to makaigsuonan. Kapila na katuig natong pag-alagad sa Ginoo, nang uban wala gyud kasama kung unsa gyud gitawag og pag-alagad. Ang pag-alagad mga kaigsuonan mao ni ang pagsunod sa Ginoo. Pagtuman sa sugo sa Ginoo, pagtuman sa kaladaan sa Ginoo. Mao nay tumong ug tuyo sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Kung nagsunod ka sa Ginoo, pananalingan ka sa Ginoo. Amen. Kung nagsimba ka karon, wa ka magsunod sa Ginoo, di ka pananalingan sa Ginoo. Kusa ang doon na siya kanang term na nagawin na kondisyonis. Ayaw pagtipas sa wala, ayaw pagtipas sa tuo, tutok lang sa Ginoo. May daghan patang mga kitang mga alagad ko ni Kristo, daghan patang mga sa tawag ka na, mo tipas sa wala, mo tipas sa tuo, madahan sa magtulay, di ba? Hindi ka pa nalangin na makiksunod naman. Nagkagal pala kasulatan, ang iyang saan na to, na dili ka, himuon nga, mga iwit, hiniling, ginabuhi makiksunan. Ginoo, hindi siya makiksunan, maunay akong pag-ampo, dugay na, no? Nag-ampo ko sa Ginoo, sa gagmay pa akong mga anak, nag-ampo ko sa Ginoo, na Lord, iskulahan akong mga anak ko. Pastor, wala may experience pastor. Meron kayo. Niya, offering me tag 100. Na pinakaubos na mong offering is 2 pesos, 2 pesos. Masama na ako may hindi nakapalit o bugas. Hindi. Kapo, ingat kami ng asawa na manarbaho ng pinalit ko sa Manila nili, ang makapa-eskwela ko sa kong anak. Una yung ingon ko nga, may trabaho ko sa Manila na pastor mo to. Gabot dito, sabi ko trabahoon, construction. Yung pupumahan na dana. Wala makaisunan, nagampo ko sa Ginoo, kung ang Ginoo, nagatubag sa akong pag-ampo. Hindi ako pag-ampo makaisunan, subihan ko ito, hindi ako mapag-ampo. Ginoo, himua ang akong mga anak, akong pamilya,
Dili sila ikog, kundi na sila sa taas. Anak-anak kung magaw po dito. Dili sila nito tuwa sa ubos, kundi tuwa sila sa taas. Oh. Muna nga, sa kataw nga na instant blessing ni Abot. Gunya, kato nga blessing, mo'y nagkapaiswila sa akong mga anak. Hingapin sila sa ilang pagtapos, bisip kung siyang tuwa-tuwa. Muna siya, akong pasalamatan ng Ginoo, wala ginay posible sa Ginoo. Amen. So, nag-declare ko og blessing sa atong simbahan, nag-declare ko blessing sa atong church. Sa atong church, magkaigsunan, di ko kumingon sa mga membro nga, tabangin ko ninyo, palit na kung saan sa wala, magkaigsunan. Natingon ko nga, Lord, panalangin niyo mong simbahan, tagpo ang mga pinanglan. Hallelujah. Amen. Kaya sa katao, na nakita kami sa internet, sa Ismail na ako magkaigsunan. Ismail ako. Christian Ismail magkaigsunan. Itagaan ko blessing. Siya, brother, I bless. I am blessed now. Gipananginan ko sa imong Ismail. Ismail ako. Kung ang magkaigsunan, ang Ginoo, Diyos siya na makahipo, makikilog, kung mananaw sa atong mga Panginoon. Okay, liberty. Kagawasan o hain gani ang Espiritu sa Diyos, ana ang kagawasan. What is liberty? The state of being free. Sa estado, sa kahimtang na doon na kay kagawasan. Within society, from oppressive restriction imposed by authority on one's way of life, behavior, and political views. Ang pulong di ay liberty magkaigsunan, kagawasan gikan sa pagkaulitnan sa usa ka pang gobyerno, sa usa ka pang gobyerno nga gigapos ang imo muna sana nahimo kang ulipon sa una-una sa imong kasing-kasing, sa imong pagkatao, ug sa tibok imong pinabuhi, tibok ning pamilya, nahimo kang ulipon. So when Christ, sa dihan na si Christ makaigsunan, nahimo natong Ginoo, kay ang iyang Espiritu, hain kani nga Espiritu sa Dios na ang kagawasan. Amen. Hello. Muna ang kagawasan makaigsunan, mao kini ang kagawasan gikan ni Kristo sa Espiritu ni Kristo, sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang pulong dinhi makaigsunan, the word liberty, the state of being free from society. Nakalang atong sosyedad karon makaigsunan, kining atong kahimtang karon, ang ato bayang ekonomiya, nagdepende ka na siya sa atong panggobyerno. Ang mga tao nagkalisod, depende din na sa sistema sa panggobyerno mga kaigsunan. Ako nakakita naman yung kuglain na lugar mga kaigsunan, lugay na kung pananiro. Lugay na panahon, nakakita ko dito, kung naniid ko sa ilang sistema kinabuhay ka sa Scotland mga kaigsunan, nakita na ko na di pa kayo nagihan ng mga tawhana. Kaya hay, mag-ayaw. Kanya, di mas kita, Pinoy, bilin ko sa Pinoy, mga tugihan kayo. Sa kasang bahay, sila mga isunan, relax naman kayo. Kanya, yaki, mga yung pinabuhi. Amen. Then, hindi ito mga isunan, naanis gobyerno. Ang gobyerno, katong wapay mga trabaho, kanto sa akong pagkatapos dito, tagaan sa gobyerno o pagkaon, tagaan sa gobyerno o balay. So niya, ang community nag-collect sila o mga kwarta sa mga balay-balay para mas asam ito, ihatag sa mga tao, mga wala yun mga kaigsunan.
Mo na nga di ikig sila magkalisod. Nga naman, ang ilahang gobyerno, mga kaigsunan, adunay panglantaw sa ilang mga katawhan, mga kaigsunan. So, di na naman itong nataw ng atong pag-gobyerno sa Pilipinas. At tutas pag-gobyerno sa espiritual, mga kaigsunan. Bisan pa ni ang kahimtang nato sa Pilipinas, kung i-bless ka sa Ginoo, i-bless nyo ka. Amen. Bisan pag nagpuyog ka sa mahayahay, barangay mahayahay, nang wa ka i-bless, di ko mahayahay, mga kaigsunan. Diba? Bisan nagpuyog ka sa barangay Esperanza, kung wa kay Ginoo, wa ka Esperanza. Diba? Bisan nagpuyog ka, mga kaigsunan, nining kahimtang nato dili sa Pilipinas, mga kaigsunan, kung na may kagawasan ka, kung ang Espiritu sa Diyos naani mo, doon na kay kagawasan. Doon na kay blessing, mga kaigsunan, nga maabot sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Ini mga bata pa rin mga nawa, kaya mga minyo din he. One of these days, kung matinunanan ng kasgino, i-bless ang imong balay, ihatag ang tanan mo para sa Ginoo niya, mahimok kang missionary. Ang kayang mga lugar, mga kaigsunan, nakasama magsuroy ngadto sa ubang mga nasod aron mahimo silang missionary dito. Diba? Kamo mga young people, graduate ninyo, dili mo utubras planta. Tumos taas nga posisyon, mga kaigsunan. Ano naman? Si Kristo na aman sa inyong kinabuhi. Amen? I-bless na sa Ginoo. Age doesn't matter. Kasi kita dato mo lang medyo nagkataas-taas na, hindi man na mo'y buhaon o basis Ginoo. Ang ibasihan sa Ginoo, ang imong ang pagkamatinud-anon niya sa Ginoo. Amen. 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 Tapos nga, muna nga, ang kini nga itong serious study mga kaigsunan, o ako kini kahumanan, I hope nga samtang luwalit na kini mga kaigsunan, mamabati usab nato ang mga blessings diha sa Ginoo. Now, kagawasan. Honest tanan, diskutan na ito kini itawag o kagawasan. Kagawasan, duha ka lugar na pagputan nini from Babylonian Empire. Now, ano pastor, anong nagwali mga Babylonian? So, may kalabutan na sa kong kinabuhi. Dako kayo kaigsunan. Kung makasabot ka, kung sa Babylonia mga kaigsunan, lugar ka na sa Middle East. Panahon pa ka na ni King Nebuchadnezzar, kung masabtan nimo ang unod, kung masabtan nimo ang kinatibuk-an mga kaigsunan, sultihan mo ikaw, kung makasabot ka, doon na kayo kagawasan ng katawan. Amen. Okay, atong pasahon ng walang sulatan, Ezra chapter 2 verse 1, karon mao kini ang mga anak sa lalawigan naming ato gikan sa pagkabinihag. Nahimong mga binihag ang mga Israelites. Yatong ipamihag nga gipangdala ni Nebuchadnezzar nga hari sa Babylonia ug namalik ngadto sa Jerusalem ug sa Huda ug tagsa-tagsa ngadto sa ilahang syudad. Saan pa ang biniharian sa Juda ug ang Jerusalem ang kaigsunan nahimong binihag. Saan sa binihag kanang nahimo silang ulipon, nahimo silang servant sa ubang nasod. So, yan po panahon na ang tagda sa Diyos sa blessings niyabot na. O ang blessing nga sila mahigawas gikan sa ilang pagka-ulipon. Okay, masabta na ito karon, asa ta na ulipon din yung mag-isunan. What is the symbol of Babylon? Babylon symbolizes evil. Sabot, ang Babylonia, nagasimbolo ka na siya sa pagka-kautan. Okay. Okay. Ang Babylon, wala naman karoon mga kaigsunan. Ang atong tunan, kung saan ang binharian sa Babylon, igubat na sa Ginoo. Pero ang Babylon, central Iraq. Pero Iraq karoon mga kaigsunan, mo na ang binharian sa Babylonia sa karoon na. Kung ang Iraq karoon, dili na duganon sa tibok kalibutan. Kaya
gubak sila sa Ginoo tungod silang pagkadautan. Pero makaigsuonan, naguba man ang nasod, naguba man ang gingharian, pero ang sistema, ang pagkadautan, ang wickedness, ang evil makaigsuonan, nagpabilin dinhi sa kalibutan, mga kaigsuonan. Dili lang kayo dito sa Iraq, kundi ang pagkadautan, mikuyanap sa tibuok ng kalibutan. Busa na kinahanglan ng Kristo sa atong kinabuhi, na kinahanglan ng Espiritu sa Dios, mga kaigsuonan, kaya ang pagkadautan sa Babylonia, mga kaigsuonan, mikuyanap sa tibuok ng kalibutan. Bisag asa kaadto, mga kaigsuonan, misamot pagkadautan ang kalibutan. Sa drugs, sa politics, sa bisan kung sa paagi, mga kaigsuonan, ang dautan misulod sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao, mga kaigsuonan, sa gobyerno, bisan pa diha sa mga religious organization, mikuyanap ang mga pagkadautan. Now, Babylon symbolizes evil. So God destroyed Babylon, a wicked city, and Babylon has become the symbol of wickedness and evils of the world. Ang simbolo, wala na diha ang syudad, wala na diha ang hinarian, pero ang Espiritus Babylonia, mga kaigsuonan, mikuyanap o midaghan sa tibuok ng kalibutan, mga kaigsuonan. O ang tubang niya na si Kristo ra. Si Kristo ra ang tubang niya na, mga kaigsuonan. Siya maghatag og kagawasan niadtong naulipon sa pagkadautan. Bisan kung siya matang sa pagkadautan, kung mudawat siya sa Ginoo, kanang iyahang pagkadautan, mawala ka na tungod kay pulihan sa pagkamataron ni Kristo. Now, kaigsuonan, the word evil, profoundly immoral, wicked, or wickedness, the quality of being evil or morally wrong. So, sa kanang ito profound, dako profoundly, kanang dili na kay gamay nga pagkadautan, dako profoundly ang immoral o ang pagkadautan or evil or morally wrong. Dautan din kay mga kaigsuonan. Mao na nga ang kinabuhi karon kung makakita kag taong dautan na siya espiritu sa Babylonia, Babylonia. Na yung mga tao nga naghimog dautan, that's the spirit of Babylon. So, Malapas Revelation, mga kaigsuonan, chapter 17, verse 5, ang ating mga kaigsuonan. O diha sa iyang agtang naisulat ang tinago nga ngalan, Babylonia, nga bantugan, nga inahan sa mga dautan nga babae o sa mga kangilaaran sa yuta. Sa ato ba ang Babylonia, bantugan nga Babylonia, inahan sa mga daotang babae. Kung makita ko mga daotang babae, na mga kaigsuonan, kana siya, gikan kana siya ang inahan nga Babylonia. O makita ka mga kaigsuonan o kangil-aran sa yuta, mga kaigsuonan, mao kana ang Babylonia. Tanan nato ang Revelation 18 verse 2. O siya misingkit sa makusog na tingog nga ingon, nagunog ang bantugang Babylonia, nahibo nga siyang puloy-anan sa mga yawa. Naguba, in the last days, gupon sa Diyos, ang sistema. Ang sistema, di itong natural o dili itong physical na building, dili itong physical na government, mga kaigsuonan, ang isgutan ini ang espiritual. Ngayon ini, abantugang Babylonia, nahimo na siyang puloy-anan sa mga yawa in the last days. Taguanan sa tanang mga mahubang espiritu. Taguanan sa tanang tanang lambang mga mahugaw.
o dulumtanan. O sabot ini gitawag o langgam o mahugaw. O ako mag-research ini. Wak. Okay, espiritu manites. Kasi wak-wak ni kay siguro. Diba? So, taguanan, nahimo siya taguanan sa mga langgam na mahugaw. Ay, butan naman, taguanan sa mga langgam na mahugaw, taguanan sa mga huwak. Okay. Ano, diha, ang Babylonia makaisunan, sultihan ko ikaw, usa kini siya ka, because the word Babylonia is the first detention. Force sila. Detention of the Jews in Babylonia following the Neo-Babylonian Empire, conquest of the kingdom of Judah. Kining espiritu nini makaisunan, doon na siya control. Kung control sila sa kinabuhi sa tao, labi sa mga tao na dato kayo control na sila sa mga kumpanya. Diba? Kanya bisan o adlaw na relax and simba, muhatag sila ng schedule na magtrabaho ka. Kung dili ka magtrabaho na Domingo, makutulong mo ka. Muhatag sila balaod mga kaisunan, kung nila. Kano sa akin nagsugod mga kaisunan? Spiritus Babylonian. Niyatong 598. Ngadto sa 587. Gikan sa 598 ngadto sa 587, kaya ang tuig nanto dili man pasaka. Ang tuig dito gikan sa taas. Paubos. Nagsugod kini maong espiritu sa Babylonia year 588 ngadto sa year 537 BCE. Sabot-saboting BCE, before Christian era or before the common era. Dapat ko sabot ini makaisunan. Kini mga tahanan gihimo silang binihag. Ni adtong tuiga gihimo silang binihag. Dito sulod sa 70 years. Imagine, hindi mo ka ulit mo sulod sa 70 years. Hindi ka makatrabaho sulod sa imo ka, uli mo pagtrabaho. Kung trabaho ka, tungod kay isubo ka. Kung trabaho ka, tungod kay ulipon ka. 70 years. Ulipon ka. Ang gusto sa Ginoo, kuhaon kining atong pagkaulipon. Mahimot ang mga leader. Mahimot ang mga pangulo. Pamitang mo na eskulahon. Kung na may panahon mo eskwela, hindi po. Hindi po mahimong leader, hindi po eskulahon. Diba? Hindi po mahimong manager, kung di ka mo agi, mukhang kurso pagka-manager. Kung nakakaramang panigamot mo sa inyong ginawa, ikaw mo mga young people. Pinagsitabang sige nyo, makahuman mo sa inyong pag-eskwela. Kaya usahan ni mga tao sa next generation ng kaisunan, na mo sa top position. Amen. Na mo diha sa taas. Ano man, ipahimutan mo sa Ginoo, ibutang mo sa Ginoo, nining mo posisyon karon. Karon makaisunan. Ano man, kay ipahimutan mo sa Ginoo, tungod kay mo kiniya kumubutol nga mawala ang atong pagkaulipon na tay kagawasan sa Ginoo. Amen. 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 Siguro na akong mga mensahe makaisyon na murag dili kay katuruan, murag ikaw, grabe kay ni wala ni pastor. No, that's the word of God. Amen. Wala mo sa Ginoo. Okay. Salmo 34. Diya sa 13 nagsugod, bantayi ang imong dila. Mura po diha na. Kay kung ang imong dila gikan sa dautan, ang imong ngapil gikan sa pagsultig limbong, palayo gikan sa dautan,
o buhaton mo ang maayo, pangitawan mo ang pakigdait, o sundon mo kini. Ang mga mata ni Jehova ana sa ibabaw sa mga matarong. Hello? Ang mga mata sa Diyos na sa ibabaw sa mga matarong. Amen. Wala niya mga mata dito sa mga dautan. Ang iyang pagtanaw wala man dito sa mga makasasala. Apan ang mga mata sa Diyos naa sa mga taong mga matarong. Naa sa mga taong na born again. Naa sa mga taong may biya silang sala. Naa sa mga taong nagsunod sa sugo sa Ginoo. Amen. Naa mo ng mga maunay programa sa Ginoo mag-aksyonan. O nagapatalingkod sa iyang mga itulungo o ilang pagtuaw. Ang naong ni Hiyuba batok sa mga nagabuhat o daw-taon. Naayang naong dito para sa mga matarong. Probatok siya sa mga nagabuhat o daw-taon. Aron sa pagputol sa luman na nila gikan sa yuta. So, mga kaigsunan, bantayan nato kini atong pulong. Kung atong pulong, mga kaigsunan, atong dila, ang atong bang sistema sa atong kinabuhi kung Diyos dun ba ang atong mga dila. Di ba dautan? Ang atong kanang gitawag o sa atong mga trabaho. Kumusta man ang imong trabaho? Minatarong man na siya. Kumusta man ang imong kauban sa trabaho? Ikaw ba'y nakadala nila? O ikaw ba'y nadala nila? Diba? Usahay, kita madala sa kidaya sa mga kauban nato sa trabaho. Diba? Kaya na sa trabaho mo kayo, so dahil may mga panghalipat-lipat, ilan, na ikaw na Kristuhano na madala na kanila, madala ka sa mga dinautan ng pamaagi mga kaigsunan. Simple kayo na siya mga kaigsunan. Matulpas pala sa sulatan, pagbantay, bantay ang imong kinagdautan ng dapit. Kumusta man ang dapit nga imong gagawin? Ikaw ba ang taas diha? Makita ba nila nimo nga ikaw Kristohano? May sila na, di ko na Kristohano naman kay kung naay tigom sa mga inom-inom dito, apin mo ko siya. Diba? Kung naabot ko yung mga tungit dito, apin mo ko tungit. Diba? Pero tumingin ko siya naman. Kaya okay, sunan, makita sa imong kinaprosesyo, kumusta man ang imong ibarkada? Kumusta man ang ibarkada? Dautan ba kayo sa pulong? Sa palasan kayo sa pulong? Diba? Pwede mo sila higalahon, apan dili mo silang barkadahon. Pwede mo sila amiguhon kung ayaw barkadaha ang mga taong dautan. Di ko pwede nga, di mo sila istoryahan. Pero kung kanuna niya mo magmanuban sa mga taong dautan, mga baba, mga tampalasan, mga baba, mga bakakon, mga baba, mga tikasan, mga kaisunan, para kay blessing sa Ginoo. Kanya nga sa balang kasulatan, ayaw pagtipas sa wala niya sa too. Kakini ato mga kaisunan, this is my question. Kung naglakaw ka, kung saan ka paglakaw ka sa Ginoo, kung saan pag-bless sa Ginoo, kung dili ka mulikay sa itong kinabuhi, sa mga putang dautan. Proverbs 4:14. Ayaw pagsulod sa alagianan sa dautan. Lista ninyo magkaisunan. Proverbs 4:14. Ayaw pagsulod sa alagianan sa dautan. Ayaw paglakat sa dalan sa mga taong dautan. Ayaw pag-agi, ayaw pagsulod. Pero sa mga dulaanan sa mga dautan. O ayaw paglakaw sa dalan sa mga dautan. Proverbs
No? Chapter 4, verse 14. Now, kung nakita nato karon mga kaigsunan, ang espiritu sa pagka-Babylonia mga kaigsunan, naa sa tibuok kalibutan karon. Si Kristo naghatag og kagawasan. Bisan naman kadtong na Kristohano na. Bisan naman kadtong wala pa man Kristohano, siya maghatag og kagawasan mga kaigsunan. Mao man ang espiritu sa Babylonia. Musta man imong una-una, musta man imong dila, musta man ang imong kauban kanunay sa imong trabaho, kauban sa eskwelahan, kawatan man na siya, tabias man na siya, sa naman, biyay siya magsusunan. Pili kag barkada. Kung di ba, walihan mo siya, sultihan mo siya, aron makakila siya, kung sa mayo, kung saan dili mayo. Now, kaigsunan. Now, what to karon sa ikaduhang lugar mga kaigsunan? First is Babylonia. Next is Egypt. Kaya pastor, hiskot mga lugar. Pero mga kaigsunan, sultihan mo ikaw, ang Egypt, naa siya'y espiritu karon nga naa din nga nagiguyanap sa libong katauhan. Exodus chapter 3 verse 10, usa umarika karon o pagkasugoon ko ikaw ngadto kang Faraon aron kuhaon mo ang akong katauhan ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto. Si Moses gisugo sa Dios aron pagkuha sa mga katauhan gikan sa pagkaulipon didto sa Egypt. Pero di ay makaigsunan. What is the symbol of Egypt? The biblical symbol of Egypt. Egypt is a great symbol of bondage. Isayin natin na, ang Ehipto, simbolo ka na siya sa pagkaulipon. Bondage. Kung naulipon ka, na mga tao karon, di ba? Buta ko palitan, naulipon siya sa droga. Sundan na siya magkaigsunan. Kung dili nimo agapan na siya magkaigsunan, akong damage ang atong katalingban. Madaot ang katalingban, madaot ay utok, madaot ay kasagasin, daghan nga tao nga iyahang naligsan tungod sa gihimo nga daotan. So now, Egypt is a symbol of bondage. In a biblical, prophetic literature, Egypt symbolizes the powers of the world that will ultimately fail us. Ang sabot mga kaigsunan, ang Ehipto, Egypt, is a symbol of bondage and the symbol of the world. Ang world means tutan dinhi mga kaigsunan. World is not this earth. World is a system. Ang kining kalibutan ng naisugutan sa Biblia, usa ka na sistema. This is a system that Satan will rule. He govern the world in this world. Okay, because the Bible says Satan is the God of this world. Siya ang Diyos nining kalibutan na. So ang hisgutan ng world dinhi usa kini ka sistema pang-gobyerno. Diha sa mga butang espiritual. Mao kana nga nakakita ka nga ang mga tao grabe ka pagkadautan nga naman kaan mga tao makaigsunan gigamhan sa gitawag og Egyptian, the world powers mga kaigsunan. Kampana na sa simbahan. Okay. Kapatino. Praise God. Now, bondage. Meaning, slavery, bondage, word. Kaya ang ulong bondage, mga kaigsunan, gikan ka na sa Greek word. The word, doulos, meaning slave or servant.
But pasabot nga ang kulong bandage, ikan ka na sa Greek word nga dos, nga buti pasabot, ulingon. Now, pag-eksonan. Exodus chapter 6 verse 5. Nagyo din og labot pa nadungog ko ang agulo sa mga anak sa Israel, o ginaulipon sa mga Ehiptohanon, o nahinumduman ko ang akong tugon. Tungod niini, mag-ingon ka sa mga anak sa Israel, ako mao si Jehovah, o ako nagdala kaninyo sa gawas sa mga mabukat na nulan sa Ehiptohanon. O pagabawion ko kamo gikan sa kaulipnan nila, o pagkatugson ko kamo uban sa bukton na tinuyo, uban sa dagkong mga buko. O verse 7, magakuhaon ko kamo gikan sa akong katawhan, o ako mainyong Dios, o makaila kamo nga ako mo si Jehovah, nga inyong Dios, nga nagapagula kaninyo gikan sa ilalong sa mga mabukat nga nulan sa mga Ehiptohanon, o pagkadadon ko kamo ngadto sa sulod sa yuta nga gipanumpa o nga gihatag kang Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, o gihatag ko kaninyo ang panunundon. Ako mao si Jehovah. Ang tuyo sa Ginoo nga kuhaon niya ang tanan natong mga nulan. Sa nulan? Burden. Kuhaon niya ang tanan tong kabukat. Kasi gingon sa balaang kasulatan, Mateo 11:28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Doon ka mong tanan ng libugatan, mato ka ni rest. Kay tagaan ko kamo o kapahulayan. Una mga kaigsuonan, si Kristo lamang ang atong kapahulayan sa atin. Katakan itong Ginoo. Katapusan. Powers of this world. 2 Corinto 4:4, Satan is the god of this world. Remember, Satan is the god of this world, not this earth. World is a system. World, as far as the Bible is concerned, you cannot see the world. Di mo makita ang world ni sa pilit ini. Usa kini ka sistema nga yawa o ay nagdumala ini. As the god of this world, Satan exercises his power over the unbelieving world to keep them from Jesus. So, ang gahong ni Satan, nag-exercise siya alang sa mga taong dili mga magtotoo. Hello? Amen. Pero alang sa mga magtotoo, dili siya makahilabot nimo. Amen. Amen. Di makahilabot siya nga naman, naa si Jesus. Amen. Kung naa si Jesus ay mo kasing-kasing, di siya makahilabot nimo makaigsuonan. Amen. So, wala'y Christian nga madimon possessed. Amen. Because you are possessed by the Holy Spirit. Amen. Alright. Pero kung hindi ka born again, sure. Hello? Kinahanglan na mag-born again ka. Kinahanglan na mag-Kristohanon ka. Kinahanglan na magmatinunanon ka. Nga naman. Kaya si Satan, si Satanas, nagapanglihok siya sa kinabuhi sa mga taong dili magtotoo. Nga naman, ang dili mga magtotoo, iyahan ng itong mga tao. Busa, dito siya mag-concentrate mag-eksonan. Indicates that he is responsible for the spiritual blindness of people without Christ. Itawag din siya og spiritual blindness. Espirituhanong pagkabuta. Dili makakita sa kamatuoran. Bisag usawa ni magwali, di yun makakita makiksuran. Bisag usawa ni magsangyaw, di yun mamati. Nga naman, gibutahan sila sa yawa
ang ilang huna-huna ilang kasing-kasing. Hello? Amen. Sabay may duwalihan din hangtod karon wa pag yung simba. Buta sila. Butahan sila siya. Dili lagi butahan, itusok-tusok siya ang mga mata. Diba? Mo ni Diyos pala kasulatan. Gibutahan sila. Muna salamat sa Ginoo nga nakita ka kang Kristo. Amen. Amen. Nakita na ko ang Diyos. Nga mao ang Diyos. Nga samtang nag-migrate kita, samtang naglakaw kita sa pag-alagad ng igsunan, nakakita ka kahayan. Nga naman, naglakaw kita sa kanit-ngit niya ito, o kanya karoon naglakaw kita sa kahibulungan kahayan. That is migration. Amen. Amen. Kung naging umihi mga kaigsunan, Satan, the God of this world, but his domain is limited to the unbelievers. So born-again children of God are no longer under the rule of Satan. Okay, wala sila mo si mong kinabuhi. O may tawag kumasikat gamay na itong kinabuhi. Lord, sorry, bitawag ko no. Diba? Diba, iutro ka na sa Ginoo. Iutro na ka sa Diyos. Pero masuko ka, mabalik dito. Labi na masuko ka, kayo. Mahal na kayo. O niya, ubalik yung karakan ng kinabuhi. Nagkatong si Satanas pa ni mong Ginoo. Diba? Ginoo ba na? Praise the Lord kang mataan ka. Hallelujah kang mataan ka. Hallelujah! Hallelujah! Tawag hallelujah ang reaksyonan. Diba? Huwag bagang mataan ka. Diba? Dagan ka bang mataan ka. Pukpon ko yung tiil. Diba? Sa itong pinabuhin mga reaksyon mo, mawala ang atong pagkastuhanon. Diba? Na-control mga reaksyonan. Wala na, dili na iyawa ko na-control na ito mga reaksyonan. Natayan na ito na kitang magkastuhanon. Na may butang na usahay masipyat na koleksyonan. Diba? Di kita perfecto mag-koleksyonan. Diba? Ikan ka sa trabaho, siya pakulitin mo, wag yung niluang dito kayo ng asawa ng tungin. Hindi yung ito, ganito rin sa gutom na kayo, yung una nagandiro na yung una, ng plato na yung una dito, wag yung makawon. Ano ba, di ba? So, magkinabuhi kang Kristohano mag-eksonan. Because Satan only responsible for the unbelievers. But Christ, the children of God, are no longer under the rule of Satan. God the Father has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His Son He loves. Dala kita sa Diyos na mahal, ngadto sa iyang buktong anak mo sa Kristo, gikan sa kahibulungan, gikan sa kangit-ngit, o gidala ka diha sa kahibulungan kahaya. Colossians 1:13, siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahom, sa kangit-ngit, o naglaling kanato ngadto sa harian sa iyahang anak nga pinalaga. Kung naman Biblia na mag-iksunan, kung kayo dili ni siya kanang natural ng babasa. Pamati mo ba? Pamati mo. Colossians 1:13. Siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahom sa kangit-ngit. O naglalin. Usa man naglalin? Naglakaw. Nag-migrate, nag-transfer sa pagdapit, siya naglalin. Kaya naman, lalinaw niyo mo, ginigigan niyo, ibutan niyo mo sa dito. Gilalin niyo, ipasan niyo, ipasan na sa Diyos. Gilalin kita, gikan, gikuha kita sa kangit-ngit, dito sa lapok, ibutan dito sa kahayag. Amen. Amen. Kung saan yung pagkalagad, siguro di ka di basta-basta mga kaigsunan, di dilaw. Di kayo po, at nasimbahan mo awit, no, hindi.
Ipagalalad sa Ginoo nato mga igsunan, hangtod ni human sa to kamatayon dito sa kingharian sa Dios. Ipagalalad sa Ginoo di ka dinihangtod sa lain pang kalibutan dito sa kingharian sa Dios. Mga turas, mga matay na sa kung dito sa lain kalibutan, ipadayon na to ang pangalalad sa Ginoo. Nag-practice pa ng tama kay Sunan. Ang final pa dito. Murang nag-eskwela pa ta. Puta, nag-eskwela ka engineering. Nag-practice pa ka din sa eskwelahan. Pag-graduate mo na itong final dito. Nakakasaya mo kursong engineering. Nag-practice pa ka rin sa simbahan. Pagtuman sa sugo sa Ginoo, pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang atong final dito niya sa iyang gingharian. Dito, way blackout, dinisig pa ng part 5, pagkaisunan sa gingharian sa Diyos na ang tanan. Simba tayo simba dito. Tayo worship dito. Sa tanang bahay na worship ka, pagkaisunan. Amen. Ihibong matas Ginoo mga igsunan. Hallelujah. Ito na ko'y similanon. Karuhan na ko ni karuhan na ko nabati sa YouTube. Ang wali ni Paret. Diba? Illustration sa Paret pero nakuha na ko mga igsunan. Hindi ang illustration. Ang nindot daw ng aquarium fish. Isda sa aquarium na buhi o gusto magdaan yung gusto. Fish. Pero matod pa sa maong wali kong nabatit mga igsunan siya nga. Kana ko nung arwana. Kung kita sa personal na nato, kita ko sa YouTube. Arwana. Bukso na isda sa ato rin. Itong kay Kuya Kay ka? Kuya Arwan naman to. Namatay? Katong puti. Arwan na to. Kita na rin ko. Ako ito, kain ko kwanto siya. Kain ko Namatay. sa masakan ko. Mo na dito. Lagi tudluan o i-search yun pagkaisunan ang kinaiya sa arwana. Mauni. Ang manang asawa sa arwana, huwag kayo siya natin ng close to sila. Isda ang kanina, pero close to sila. Kanya ini panganak, ini pangitlog sa iyang asawa, itlog magtulitur to sa tubig lang dito sa isla. O niya, katong iyang mana, iya tong suyupon ang itlog nag-itlog siyang asawa. Aron pag preserve. Aron pag protect. Hangtod nga muhas ko siya na mo, mahimo na ko siyang mahimo na ko siyang laing ang arwana. Pinaka-adlaw kay sunat. Ang bana nga mo protect sa itlog ng itlog siyang asawa. 50 days. 50 days, wag niyo siya, abli-abli siya papa. Maka ko sunat. 50 days, wag niyo siya kaon-kaon. Aron lang pag-protect sa iyang anak. 50 days, wag niyo abli-abli ang baba mga igsunan. That is the kind of a silent love. Hugma nga silent. Hilong na hugma nga samtang magwanuban sila siya kasawa ba na ang asawa sige nagkaon dito tampok na kayo. Ang bala mga igsunan, okay na yung bala doon may isa mga asawa. Asawa, kaon. Ang bala takpong na sa kanunan mga igsunan. Ano man? Naasay giprotektahan nga anak. Naasay giprotektahan nga mahimo niyang daghang maamon ka na for 50 days. 50 ka adlaw mga igsunan hangtod nga
mabot ang panahon nga maglihok na to sa mabot ang 50 days, maglihok na to na dito, yan na itong buga. Gagmay arwana o arwana. Dili kay niya ka. Dili pa ta niya buhian kay mahadlok siya. Pero kay mulihok naman mubawas naman siya dito. Mga kaigsunan. Dunay tendensiya. Kaya wala pa siya kaong sunod sa 50 adlaw. Mamatay siya sa pag-protect sa ilang mga anak. Si Jesus Christ, makaigsunan natong Diyos. Nagpakamatay siya anak nato. Aron dili ka may perno. Aron dili ka may adto sa pagkadautan. Proteksyonan ka makaigsunan. Nagpadakop siya. Nagpabunal siya sa mga kantong mga bunal na mga tunok mga kaisunan. Hanggang nga nalansang siya sa cross. Namatay siya ito bigay idughang mga niyang pilit. Aron lamang sa pagprotek sa imong kinabuhi. Kaya ang tanan nimong sala, ang tanan nimong pagkadautan, ang tanan nimong pagkadili mayo, gidala ni Kristo dito sa cross. Namatay siya tungod sa atong pagkakasala. O na magkasunan, God, ang Diyos nagkontrol sa inyong kinabuhi. Amen. Ang Diyos may nagkontrol sa imong kinabuhi magkasunan. Kung giunsa ka pagdigugma sa atong Ginoo mga kaigsunan. Dapat kami Ginoo mga kaigsunan. Kaya matod pa ni Albert Einstein na nabantayan ang iyang sulat. Nasa sulat ay samtang buhay pa siya. Si Albert mga kaigsunan, doon na siya sulat para sa iyang anak na lalaki. Mo si Edward Einstein. Saan ba pronounce na? Einstein. Ano na yung pronounce na? Matod kasi ang sulat ng siya din. Life is like a riding bicycle. To keep balance, you must keep moving. Ang kinabuhi sama nga nagsakay ta o bisikleta. Kung gusto ka mabalansi ang imong pagsakay sa bisikleta, you must keep on moving. Kaya kung mupundo ka, kung sakakuha ka bisikleta, kung mupundo ka, tumad ka. Hello? Amen. Kung gusto ka balansi sa kinabuhi, padayon kasi mong pagkalagad. Kung padayon ka sa pagkalagad, naibalansi diha mga kaigsunan nga mo padayon tagad to sa unahan mga kaigsunan. Nga manibayon ta kalman kauban na nato si Hesus. Kauban nato ang Espiritu ni Kristo. Kaya asa ang